Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Good news! Matapos ang tila pamamahiya at kaliwat kanang pangbabatikos at tila pamumulitika ng mga taong kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, French Republic Ambassador Excellency Marie Fontanelle, personal na bumisita at suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang magandang balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at ayaw ipalabas ng bayarang media. Vice President Sara Duterte tila ibinilandra sa publiko na sa kabila ng paninira sa kanya ng mga nasa administrasyon ngayon ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga tao sa kanya maging ang taga-ibang bansa. Gamat batid ng lahat na patindi ng patindi ang tila paninira ng mga kawani ni House Speaker Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan at pati taga-ibang bansa sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa ang personal na nag-courtesy call dito. Ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President sa kanilang official Facebook online, courtesy call ni Vice President Sara Duterte at French Republic Ambassador His Excellency Marie Fontanelle. Tinanggap ni Vice President Inday Sara Duterte si French Republic Ambassador His Excellency Marie Fontanelle sa isang courtesy call sa Office of the Vice President OVP Central Office sa Mandaluyong City nitong September 13, 2024. Tinalakay ng Vice Presidente at ng French Ambassador ang kabuang bilateral na relasyon ng Pilipinas at France. Ipinaabot din ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbati sa Ambassador para sa matagumpay na pag-host ng France ng Paris 2024 Olympic at Paralympic Games. Unquote. Dito nga natin makikita mga kababayan ang tunay na pagmamahal, paglilingkod ni Vice President Sara Duterte sa mamamayang Pilipino. At patuloy pa rin ang pagtulong at serbisyo ng Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng tila hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong tila kumakalaban sa kanya. Kahit tapyasan pa ang budget nito ay hindi patitinag ang pangalawang pangulo dahil handa umano siyang magtrabaho. Ang kanyang tanggapan ay patuloy sa pagtulong dahil ito aniya ang kanyang sinumpaan sa kanyang katungkulan bilang Vice President ng Pilipinas. At habang busy ang gobyerno sa mga pagdinig na tila pamumulitika lang di umano sa mga Duterte, ayon sa ating mga kababayan ay busy naman ang pangalawang pangulo sa pagtulong at kamakailan lamang umarangkada na sa Aroma, Tondo, Manila ang food truck kalusugan ng Office of the Vice President. Ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President sa kanilang official Facebook online, kalusugan food truck umarangkada sa Aroma. Agad nang rumesponde ang Office of the Vice President upang mamahagi ng hapunan sa mga fire responders ngayong gabi, September 14, matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 105, Aroma Road 10, Tondo, Manila sa pamumuno ng mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center, OVP DOC. Namigay ng hot meals at bottled water ang fire volunteers na sumaklolo sa mga nasunugan. Ayon sa ulat, mahigit 1,000 pamilya ang nasunugan ng bahay habang patuloy pang inaalam ang naging sanhi ng insidente. Unquote. At sa karagdagan pang kaalaman, ibinalandra naman online ang isang magaling na abogado na si Attorney Darwin Cañete sa kanyang Facebook post ang mga sako-sakong bigas galing sa Office of the Vice President bilang tulong sa mga kababayan nating nasa Luzon. Food for the people. Nandito na po ang first batch ng donation na bigas sa OVP pang relief operation para sa ating mga kababayan sa Luzon. Ready na i-deliver sa mga satellite offices
at i-repack na lang para sa mas marami ang makinabang. Hindi po ito NFA rice. Ito po ay premium jasmine rice para sa mga kababayan natin. Unquote. Ito ang isa sa mga dahilan sa patuloy pa ring pagsuporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte na kahit natapyasan man ang pondo ng kanyang ahensya at samot-saring mga pangbabatikos ang ibinabato sa kanya ay patuloy pa rin siya sa kanyang sinumpaang tungkulin at patuloy na tinutupad ng mahusay ang kanyang mandato bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Ang galing! Ang galing-galing! Basahin natin. News update. Mabilis na nakalusot sa plenaryo ng Kamara ngayong Biyernes, September 20, ang higit 2 billion na panukalang pondo ng Presidential Communications Office at attached agencies nito para sa susunod na taon. Lumahok sa deliberasyon ang opisyal ng PCO sa panguna ni Secretary Cesar Chavez. Sana all, no? Walang kahirap-hirap, walang panggigisa, walang pang-iinsulto. Diretso lusot, approved. Amazing! No? Talagang ano po ito no? Talagang tama yung sinasabi nila. Hindi talaga sila namumulitika. Oh, di ba yung ginagawa nyo sa Office of the Vice President na katangi-tangi yung espesyal na atensyon na ibinibigay nyo sa OVP, espesyal na panggigisa nyo sa Office of the Vice President, katangi-tangi. Oo, hindi yan pamumulitika. Ang tawag dyan, pangtitrip. Grabe, no? Halata mo talaga mga lods. Talagang grabe yung power tripping nila ngayon no? Sige, lubos-lubosin nyo lang yung mga pinaggagawa nyo, di ba? Ano akala nyo sa amin? Tumitingin lang, ha? Nag-o-observe din kami. Kung gisahin nyo ang OVP, pati sentimo, gusto nyong ipa-audit, di ba? Pero yung ibang mga agencies, ang bilis makalusot, hindi nyo man lang binubusisi, iba din. Inaasahan ng Department of Agriculture ng makakapagbenta na ng 29 pesos hanggang 32 pesos kada kilo na bigas pagsapit ng 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kung mangyayari yan, pwede raw isunod na target ang 25 pesos kada kilo o mas mura pang bigas. Pero posible naman daw talaga, pero sa 2028 Hay! Okay na, nakamove on na kami. Diyos ka, nakamove on na kami sa 20 pesos. Diba? Tapos, sinasabi nyo na naman ngayon, 29. Tapos, posible yung 25. Okay na, nakamove on na kami. Ay, naku. Papaasahin nyo pa kami. Sa 2028 pa talaga. Ano yan? Gagamitin nyo yan sa election? Sas, yung mga trip nyo talaga no? Bakit sa 2028 pa? Kakasimula pa lang ng administrasyon nung tumungtong sa pwesto si PBBM. Sinabi nyo na yan. Palapit na tayo sa pangarap natin at 20 per kilo. Sinabi nyo na yan. Diba? Tapos ngayon, 2024 na. Tapos sabi nyo na naman, sa 2028, alam nyo, nag-move on na kami. Nag-gets na namin, mahirap talagang i-achieve yan. Kaya wag nyo na kasing bigyan pa ng false hope ang mga Pilipino. Ha? Accepted na ng mga Pilipino yan. Tapos, sasabihin nyo na naman na possible sa 2028. Siyempre po, especially kapag na-atake po as speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po kami. Ayun, lumabas na. Lumabas na ang totoo. They are not serving the Filipino people. They are serving their father. They are serving the King of Crocs.
Bistado no? Grabe, sobrang nakakaawa itong Pilipinas. Kasi yung mga politiko, instead na mag-focus silang tulungan ang mga Pilipino, 'di ba? Saan sila nakapokus ngayon? 'Di ba? Saan yung kanilang energy? Sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Unbelievable talaga mga lods. Sa administrasyon lang na to, nagkakaganyan ang House of Representatives. Pansinin nyo mga lods, sa administrasyon lang na to, nagkakaroon ng, di ba, ang gulo-gulo. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mandato nila. Di ba? Ngayon ka lang, no? Ngayon lang sa panahon ngayon, na yung House of Representatives, para na silang naging korte. Di ba, hawak na nila lahat. Hawak na nila sa kanilang mga kamay. Pati DSWD. Pati, di ba? Pati yung mga paayuda. Pati, di ba kung titingnan mo parang grabe. Tapos, lahat ng mga buhaya, may spotlight. Lahat sila nagsasalita. Di ba parang, anong nangyari sa inyo? Persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Sige, drama pa. At mananaig ang katotohanan. Oo. At Ayan na, nagsibalik ka na mga drug lords. Mga taga Iloilo, mga Lodi Cakes kong Iloilo at mga kababayan kong Ilonggo, kayo mismo ang huhusga kung totoo ba yung mga pinagsasasabi, di ba? Yang mabilog na yan. Kasi, sa totoo lang, alam ng mga taga Iloilo kung talagang drug lord yang si Mabilog. And parang ang dami kong nakikita mga taga Iloilo na parang kino-confirm nila na drug lord talaga yang si Mabilog. Pero ngayon kasi, no, mga lords, amazing kasi safe na kasi sila ngayon eh. Diba? Safe na ngayon yung mga drug lords, yung mga gumagamit ng droga, yung mga nagtutulak ng droga. They are now safe. Wow, no? Grabe. Mr. Chairman, Absolutely. the indulgence of Absolutely, company, Chairman. I move to cite Alice Go in contempt Oh, in violation of our Section 11, Paragraph C. oh. So move, Mr. Chairman. okay, there's a motion to cite Alice Go, aka Go Waping, in contempt for violating Section 11, Paragraph Paduano. C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, Alice Go, aka Go Waping is cited in contempt. Anong pinagsasabi ni Paduano nung simula? Happy Mr. Chairman. Contempt na naman. House of Contempts talaga. Ewan ko lang mga Diyos ko, ako lang ang nakakapansin. Sa ginagawa nila ngayong hearing, parang wala namang, ano bang nahihita nila dyan? Diba? Ayaw din namang sumagot nila Alice. Diba? Parang, sobrang as in, no? Nakakatawa na talaga sila kasi, tapos lahat pa ng mga pinagdadadala nila dyan, pinagdadadakip nila, pinagkukulong nila, pinagkukontempt nila. No, parang hindi mo na mawari kung tama pa ba yung mga ginagawa nila o parang ginagawa na lang talaga nilang, ewan ko, even ako, sa totoo lang, nalilito na ako sa mga pinaggagawa nila. Parang, ano pa sila eh, di ba? Parang magaling pa sila sa Supreme Court eh, no? Sobra talagang nakakatawa. Alam nyo, ako mga lords,
gusto ko rin na lumabas kung ano talaga ang totoo at katotohanan. Diba? Pero sa nangyayari kasi ngayon, masyado ng full of drama, na hindi naman nila nakukuha yung kung ano yung mga impormasyon na dapat nilang makuha. Diba? Parang ginagawa na lang nila yung teleserye. No? And sa totoo lang, nakakaumay na. Sa simula, diba? Parang hook na hook ka pa kasi, nadakip si Alice Guo. Pero habang tumatagal, parang paulit-ulit. Diba? Kumaga, nyo na lang siguro yan sa korte. Diba? Kasi nagkakandaleche-leche na eh. Diba? Tapos kayong mga buhaya kayo, mag-focus kayo, gumawa kayo ng batas. Focus na lang kayo sa camera. Diba? Kumbaga, focus kayo sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Diyos ko. Everyday na lang. Alice Guo. Diba? Everyday na lang. Diba? Actually, after nyan, kibuloy na naman yan. Diba? Diyos ko. Diba? Sayang ang oras, sayang ang pera ng taong bayan sa mga walang kakwenta-kwenta. Tapos itong mga kongresista pa, akala mo talaga kung sino. Akala mo talaga hawak nila ang batas, Diyos ko. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!